Ang sinasabi lamang po natin, kung tayo ay maluklok sa Senado, ay subukan na po ang sarili ko, Ma'am Corina. Simula nung magsundalo ako, maging pulis, naging congressman, ay paninindigan po ako. Actually, ang patunay po niyan, may mga ilang house bills na hinarang ko. At alam ko na mali yung isinusulong na batas. May records po yan. At ako po, Ma'am Corina, simula nung maging sundalo hanggang ngayon, hindi ko tinitingnan yung kasama o kakilala. Ang tinitingnan ko po yung makakabuti sa nakararami at sa ating mga kababayan. Bago po tayo magpatuloy, kung mahal mo si Colonel Busita, like and subscribe. Baka na naman ng mga motorista ang sentro ng advokasya ni Colonel Bonnie Busita. Sinuli ng tropa. Nakatsinelas ang backride. Naging usap-usapan ang video na ito sa social media kung saan ipinagtanggol ni Sir Bonnie ang isang rider na sinita ng MMDA dahil lang sa suot nitong tsinelas. Nakasuhan ako ng MMDA kasi merong maling panguhuli sa motorista. Pinagtanggol ko. Ang sabi ng isang opisyal nila, retired ka na, Busita, huwag ka na makialam. So sabi ko, parang ang gusto pala ng ibang mga tiwali, pag retired ka na, huwag ka na makialam. Pwede po ba yung penalty na 3,000 kung minor ang nagmamaneho? Ipinanganak si retired Colonel Busita sa Chaong, Quezon. Laki sa hirap, magsasaka ang kanyang ama at ina. Bunso sa 9 na magkakapatid. Walang sariling lupa. Ano po, nakikigamit lang ng lupa. At ang totoo po niyan, lumaki ako sa bahay kubo. Pagka po umulan, basa lahat. Ayun na nga lang, tumatagos. Walang tulugan. Yung diskriminasyon daw po, nakaranas din kayo ng diskriminasyon. Sa paanong paraan? Yes po, nung bata pa po ako, nakikita ko, halimbawa, pinagnakawan ka ng palay, o ng baboy, o ng kambing, o ano pa man. Pag nagsumbong ang kapatid ko sa pulis, parang wala namang nangyari. Bingi. Hindi ka papansinin. Dahil Mahirap ka lang. Dahil mahirap ka parang walang pakinabang sa'yo. Wala. Oo. Iba eh. Oo. So, kitang-kita ko po yan. Hindi rin nakaligtas noon sa mapangmatang mga tao ang estado ni Colonel Busita. Nakaranas siya ng diskriminasyon dahil sa kanilang kahirapan. So parang doon na nabuo yung parang pangarap ninyo na baguhin yung sistema. So mula po sa kasadlakan ng kinasadlakan po ninyong kahirapan, paano ho ninyo tinulungan ang sarili naman ninyo para, alam niyo na, makapag-aral, makapagtapos? Lagi lang naman sinasabi ng mother ko, maging mabuti kayo, mag-aral kayo, kasi dito sa ating bansa, pag mahirap ka, lalo ka maghihirap. So parang tumatak po yun sa isip ninyo. Yes po, at nakita ko naman yung kahirapan namin. Ayun. Na halos hindi na, ang daming gusto, pero hindi naman mabili. Tiis talaga. Nagpursige si Sir Bonnie para maiahon ng sarili sa kinagis ng kahirapan. Nakapagtapos naman siya bilang isang civil engineer. Kahit tapos siya sa civil engineer, mas nakilala ng mga riders at mga tao sa tawag na Colonel Busita. Actually, ma'am, pagka-graduate ko ng college, nagsundalo na ako. Kasi, dala ng kabataan, akala ko noon, yung mga rebelde ay kaaway talaga. Pero nung nasa military service na ako, nakita ko, hindi naman pala talaga sila ang kaaway. Ano po? At na-abolish kasi po yung Philippine Constabulary eh. And mas pinili ko magpulis. Yes po, at syempre, pinag-aral ng mga kapatid, laki sa hirap, nangarap din ako. Kaya nung pulis po ako, ordinaryong pulis lang ako. At pagka po may oras, nagkokontrata ako ng project. Kasi civil engineer ako. Naging advokasya niya ang pagtuturo sa mga motorista tungkol sa road safety. Isa po doon yung Fair Traffic Apprehension Act. Kasi po, masyadong inaabuso ang mga motorista eh. Pagka nahuli ka, mali ang huli, nag-contest ka, cancel lang huli, hindi pinaparusahan yung police or enforcer. Kaya yun po sinusulong natin. At kawa-awa lagi yung taga Visayas and Mindanao. So isa po yun. Ang problema, hanggang committee lang. Natapos hanggang committee. Yun naman pong Motorcycle for Hire Act, isa ako sa mga authors nito. Nakarating sa Senado 5 months ago.
pero hindi naman umuusad. Parang wala ding mangyayari. So overall, yung magagandang panukala nating batas para sa mga motorista, this time, hopeless. Tumakbo ko para makapagsulong ng batas para sa mga motorista. Hindi ko hihintayin yung 6 years na sasabihin ng taong bayan, inutil si Colonel Busita. Kaya mas susugalan ko na lang na tumakbong senador. Ilang ipinalaga sa'yo? Ito po. Batid niya ang mga sakripisyo at mga hinaing ng bawat rider at iba pang manggagawang Pilipino para magkaroon ng sapat na kita. Ito ang bibigyang pansin ni Sir Bonnie kung mabibigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mas nakakarami. Maraming detalyadong plano at estratehiyang nakalatag si Colonel Busita para sa mamamayang Pilipino. Nariyan ang programa sa edukasyon, sa kalusugan. Meron din sa food security at transportasyon, pati maayos na palikuran para sa mga sundalo at kapulisan. Lahat ng ito gusto niyang dalhin sa Senado para maging batas at makinabang ang buong bansa. Hindi ko naman sinasabing kaya kong gawin lahat. Pero alam ko na may magagawa ako kahit paano, makakatulong ako. Ang sinasabi lamang po natin, kung tayo ay maluklok sa Senado, ay subukan na po ang sarili ko, Ma'am Corina. Simula nung magsundalo ako, maging pulis, naging congressman, ay paninindigan po ako. Actually, ang patunay po niyan, may mga ilang house bills na hinarang ko. At alam ko na mali yung isinusulong na batas. May records po yan. At ako po, Ma'am Corina, simula nung maging sundalo hanggang ngayon, hindi ko tinitingnan yung kasama o kakilala. Ang tinitingnan ko po yung makakabuti sa nakararami at sa ating mga kababayan. At kaya nga po ngayon, tumatakbo kong independent bilang kandidatong senador. Kaya sa darating na halalan, suriing mabuti ang ibobotong kandidato. Huwag kalimutan, numero 12 sa baluta, Colonel Busita, kakampi natin sa Senado. Salamat sa inyong panonood.